Good morning. Happy Tuesday. Umuulan na naman dito sa aming lugar, sa Jean Home Garden. Pero ang ulan ay isa sa paborito kong season dahil palago ito ng aking mga halaman na itinanim. But this is not the topic that I would like to present to you today. Ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon ay how to refurbish a weedy garden. Weedy dahil gawa ng ulan. Hindi ko magawa ang mag-maintain ng garden kapag naulan. Unang-una, tumatanda na ako. But I never get old when it comes to gardening. Masaya ako pag nakita kong nagbo-bloom ang aking mga pananim, lalo na ang mga flowering plants tulad nitong nasa harapan ko. So guys, be with me for some time, a few minutes, maybe 30 minutes, at ipapakita ko sa inyo on how to refurbish a weedy garden because of too much rainfall. Guys, ibig ko lang ipakita sa inyo one kind of a termite na peste sa halaman. Ang kanyang ginagawa ay kinakain niya yung mga blooming roots ng halaman. Malaki na, no? Guys, kung mapapansin ninyo, napakaraming maliliit na weeds doon sa lupa. Nakita ba ninyo yung mga berdeng yun? Yan. Yan, kapag hindi ko naagapan tanggalin, pag lumago na yan, mahirap nang alisin. Paano? Ang kanilang rooting ay malalim. Very deep rooting. Kaya ngayon pa lamang na
maliliit sila, yung mga bedding yan, yung mga weeds na yan, ay dapat tanggalin ko na. Yun, doon sa bandang gawi doon naman ay marami din, oh. Hindi naman matagal tanggalin yan, madaling tsaka kakunti lang naman yan kung talagang tutuusin. Sa paghalaman kasi, yan ang tinatawag na trailing. Kailangan yung mga maliliit na weeds o damo ay tinatanggal na. Dahil magiging kaagaw sa nutrients sa lupa ng mga houseplant, yan mga weeds na yan. At dyan din nanggagaling yung mga vines na unwanted. Kaya dapat yung mga bedding yun, yung maliit na yun. Ito, yan, yung particular na maliit na yan pa. Yun, damo na yun, oh, malaki na siya, oh. Tsaka yung pang ibang yan, uunti-untiin kong tanggalin yan. Oops, pasensya na muna, na-distract ang aking with the garden refurbishing by my wife. Nag-request siya sa akin na kumuha muna ako ng calamansi fruits. Kaya eto, break time muna ako dun sa pag-refurbish ng with the garden. Nangunguha muna ako ng calamansi. If you can see, meron na akong mga naipon dito from the tree. Ilang calamansi ito. At kulang pa ito dahil si YP ay mahilig sa calamansi juice. Ayan po, makikita ninyo na halos wala na yung mga maliliit na weeds. Kanina, tinanggal ko na po.
Ang ginawa ko po ay with the help of my small tool. Ito po, isa po siyang DIY halabas. Ay sinave ko po yung mga maliliit na halaman sa palibot nitong garden. Di po ba nawala na yung mga maliit na weeds? Ang next step ko po ay walisin naman siya para naman maging neat looking. Yung pong mga maliit na dahon na tuyo, yan po ay kalimitan hindi ko tinatanggal. Ito po ay galing sa Malaysian bamboo. Mga leaves po siya ng Malaysian bamboo na nalalaglag sa lupa at serving as nutrients kapag na-dry na siya. Kaya isa po ito sa mga pataba sa lupa na nakakatulong sa mga halaman. Kaya hindi ko po siya tinatanggal. Kagandahan po ngayon ay umaraw. Kaya hindi po ako hirap ngayon na mag-conduct ng aking gardening dahil umaraw po siya ngayon, hindi po maulan. Kanina po ay masyadong tikatik. Ang tikatik po ay para pong a sort of drizzle na continuous raining. Maliliit na particle po ng rain ang bumabagsak. Drizzle po. I'm now cutting branches of Song India so I can get some baby twigs for rerooting. Yung mga baby twigs ng Song India na makukuha ko ay doon ko ilalagay pansamantala sa weedy garden na aking ginagawa. This is a second way how to beautify a weedy garden. At the same time, making rootings for baby twigs of Song of India. Ito naman ang grupo ng mga branches ng Song India na pinutol ko kanina. Mula dito, kukuha ko ng mga baby twigs para ilagay doon sa weedy garden na kung saan doon sila magsisimulang mag-ugat temporarily. Kapag nakapag-ugat na sila doon, pwede ko na silang ilagay sa
paso, they will be ready for potting. Here are some of the baby twigs from Song of India tree that I trimmed a while ago. Ito ang mga ilalagay ko dun sa weedy garden for rooting purposes. I'm now in the weedy garden. Makikita ninyo na meron na akong mga naitanim na baby twigs of Song India dito sa isang parte ng weedy garden space. Yun naman, yan naman ang mga natitira pang baby twigs of Song India na ilalagay ko doon. Actually, ang gawi ko to save time and effort, kapag meron akong binabagong hardin, pinapaganda, at maghahanap ako ng mga bagay-bagay halaman, colorful houseplants na maidadagdag, kumukuha ako dun sa mga halaman na pwede ko nang angkatin, pwede ko nang bawasan para hindi siya maging malago at maging maganda rin ang kanyang tayo. Yun nga, namataan ko na itong Song of India ay mataas na, so it needs trimming. Yung mga trinim kong branches, may mga baby twigs siya. Yun nga. At yun. Sila ngayon ay aking itatanim para magkaroon sila ng ugat. At tulad ng nasabi ko, once na magkaroon sila ng ugat, they will be ready for potting. It takes 3 weeks para magkaroon sila ng ugat. Kaya, wish me luck. Tutuloy ko na ang pagtatanim ng baby twigs of Song India. Dito sa aking hardin, for your information, clay ang soil type. Kaya kapag umaraw, within 5 hours or more, yung soil ay nagiging dry. In gardening, kailangan ng mga halaman ay moist texture soil, yung bang mamasa-masang lupa. Kaya since it's mainit, kailangan kong diligin kahit kaunti itong mga halaman sa weedy soil, lalo na yung mga bago kong itinanim na baby twigs for rooting purposes. Dahil kung matutuyo ang lupa, wala silang pagkakataon para lumago. So dapat yun ang babantayan ko lagi, na moisture ang kanilang
kinalalagyan, yung lupang pinagtaniman ko. Kanina, nasabi ko sa inyo na meron akong tuod na hindi itinapon. Yan yung dry part of a tree trunk, calamansi tree trunk na giniba ng Typhoon Rory during a visit. Kaya nang maputol ito, napag-isipan ko na gamitin ko siya as a decorative trail branch para sa mga vines na aking inaalagaan, katulad ng variegated pothos, philodendron, at iba-iba pang klase ng vine. Kaya ngayon, itong dry trunk na tree ay aking gagawing decorative trailing for vines. At ilalagay ko siya dito sa likuran ng weedy garden para magkaroon naman ng magandang decor. Ito ang napili kong spot para itayo yung tuod or yung dry trunk ng calamansi tree. Ito ay aking bubuhatin pautay-utay, slowly but sure, at dito gagawa ako ng isang hole para maitayo ko siya. For your information, sa lahat ng bagay may paraan, kaya kahit solong katawan, nagagawan ko ng paraan. Ito yung hinuhukay ko para tayuan ko ng tuod o yung dry trunk ng calamansi tree. Dito ko siya itatayo. Ipapakita ko lang sa inyo kung ano ang itsura ng lupa dito sa pagtatayuan ko ng tuod. Actually, ang clay soil ay adaptable, compatible sa mga halamang tinatanim ko dahil mataba. If you will see, there's a flatworm here. Isa siya sa mga nutrients na nagpapataba sa lupa. At ako rin ay nagsimulang magparami ng worms para maging lalong mataba ang mga halaman ko.
Itong hinuhukay kong lupa ay aking isasantabi yung mga ibang parts para maging malalim ang pundasyon. Akin lang pinapakita sa inyo kung anong klase ng lupa ang pagtataniman ko, ang paglalagyan ko noong tuod. Ayan, meron pang isang worm. Sila ang mga nagpapataba ng lupa. Hindi ko pala kaya yung tuod. Most probably approximately 85 kilos yung weight ng tuod na yon. Kaya naisipan ko bawasan ng top portion para naman gumaang. Hindi ko kasi maiangat, matanda na kasi. Ay, salamat. Naitayo ko rin yung tuod. At least nabawasan yung bigat nung maputol ko yung part ng kanyang top portion. Actually, dalawang portable power chainsaw na ang nasira ko dito sa paghardin in my 14 years of gardening. So ngayon, nagtsatsaga na lang ako sa mano-mano dahil hindi na ako makabili ng power saw. Anyway, that's a lot of exercise. Kailangan ko 'yun bilang aging OFW. Finally, ito na po ang aking weedy garden na akin nang naayos. Para sa akin, naging kaaya-aya na siyang tingnan kaysa nung una. At ngayon nga ay ako'y natutuwa dahil medyo ano na siya, maganda ng tingnan at alam kong mabubuhay yung aking mga inilagay na halaman dito. Samahan po ninyo ako at ating tingnan ang palibot ng aking maliit na weedy garden na ngayon ay bloom garden na. Makikita po ninyo na meron na akong mga itinanim na perennials na kutsarita sa palibot para po maging maganda siya pagka yumabong na.
Ayan po ang mga perennials na kutsarita na aking inilagay sa palibot. Yan po kapag tumubo ay makulay. Dahil ang kulay po niya ay yellow, pink, burgundy, green, purple. Yan po ay mga cuttings lamang na aking itinusok. At kapag lumago po yan ay makikita ninyo ang ganda ng lugar na ito. Kung mapapansin po ninyo, yung pong aking mga itinanim na anthurium, mayroon ng namumulaklak. Ayun po, yung isang yun, no, namumulaklak. No? Hindi ba nakakatuwa? Dito naman po sa likod ay meron akong mga inilagay na hanging plants. Meron po akong variegated photos. Meron din po akong ilagay ng mga creeping mint. Ayan po. Meron, ito po ay Philodendron red lip. Hindi pala red lip, kundi red emerald. Ayan po, naglagay din ako ng trailing vine ng Philodendron red emerald. Meron din po ritong bird nest palm fern. Meron din po akong nilagay na wandering Jew. At I hope sana mapatubo ko itong mga vines na ito. So finally, natapos ko rin ng pag-aayos dito sa dati ay weedy garden. Yun naman po ay medyo magiging makulay na siya. Salamat po sa pagbibigay ninyo ng oras para panoorin ng video vlog na ito. Sana po ay maging masaya din kayo habang nanonood sa iba't ibang kulay ng halaman sa paligid ng nireclaim kong weedy farm. Maraming salamat po. Bye bye.